Matapos nga na maghayag ng saloobin, kamakailan lamang ang asawa ni Neri Naig Miranda na si Chito Miranda, kung saan ipinaliwanag na ito na ang kanyang asawa ay pawang endorser lamang, ginamit ang mukha nito sa pag-endorso at pagkuha ng mga investors. Sinabi din ni Chito Miranda na kinuha hinuli ang kanyang asawang si Neri Naig kahit wala naman itong notice o subpoena na natatanggap, ay nagkaroon agad ito ng warrant of arrest. Ilan pang naging mga katanungan ng mga netizen noon ay ang pagkakaso din ng SEC kay Neri Naig. So ang lahat po na yan sa mga nagdaang araw ay unti-unti nang nasagot. Una ay inilipat na nga ng PNP sa BJMP ang pangangalaga kay Neri Naig. And after that, ilang araw ay nag-motion to quash itong abogado nila Neri na sa January 9 pa nga mapag-uusapan. Pero kasalukuyan nga daw na nasa ospital si Neri Naig dahil sa health condition nito. Ilang mga netizen naman ang naiintindihan dahil kung nandyan ka talaga sa ganyang sitwasyon, mai-stress ka talaga ng kung todo. Paiba-iba ang nasabing amount ng syndicated estafa na isinampa hindi lamang kay Neri kundi pati na rin sa mga board of directors, isang sikat na aktres at isang nga daw politiko, aabot daw ng 90 million at aabot ng 1 billion. I don't know kung exaggeration na lang yan, pero nabalita yan sa isang artikulo. But anyway, ilan sa sinabi ng SEC kung bakit si Neri Naig ay nakasuhan, ito'y dahil sa paghihikayat niya ng mga mag-i-invest sa nasabi nga pong clinic na inendorso niya, kung saan ay wala naman siyang kaukulang papel para magbenta ng shares or manghikayat ng tao to invest. Pangalawa naman, in-explain din ng isang kapulisan kung bakit hinuli o nagkaroon ng warrant of arrest si Neri Naig. Ayon sa nasabing pulis sa naging interview sa kanya, si Neri Naig daw ay 2 beses na nag-failed na pumunta sa korte. Kaya naman siya ay na-issuehan ng warrant of arrest. Si Neri Naig ay hinuli noong November 23 sa Pasay, kung saan nabalitaan nila na nasa area nga ang nasabing may warrant na ito na si Neri Naig. Nung una ay hindi pa nga ito inilalabas ng mga kapulisan at meron pa tong alias Erin. Pero kinalaunan, ang naging pahayag nga ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel ay may katotohanan na hinuli nga si Neri. But anyway, sabi nga ng mga netizen, kung wala naman talagang kasalanan si Neri, the truth will set you free. Yun nga lang, talagang malaking gastusin ito dahil bukod sa pagbabayad ng abogado, pagsisettle ng mga nasabing nakuhang investment, at syempre, ang hospital bills ay napakaraming ang pera na uubusin bago makalabas si Neri. Ang balita natin, nakabail na siya sa iba pang mga kaso, pero ang syndicated estafa ay walang bail. Yun ang masaklap, naglabas ka na ng pera para ikay makalaya, pero may isa ka pang kaso na wala namang bail o paglaya. Anyway, malalaman sa January 9 kung maaprubahan ba ang motion to quash ni Neri, kung kailan ito makakalaya. Pero isa nga lang daw ang sigurado ngayon na magpapasko si Neri Naig Miranda at magbabagong taon sa kulungan. Nakakalungkot man, pero marami nga ang matututunan ng mga tao o netizen na aral sa nangyaring ito, hindi lamang kay Neri kundi sa iba pang mga celebrities. Yan ang ating Showbiz Snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.